Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniling ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumisigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, bahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagan ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kanya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, palusong tumayo at lumapit kay Jesus. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, pumayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Nooy di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Guro, ibig ko po sanang makakita. Ito yung hiningi ni Bartimeo kay Jesus nung tinanong siya, anong ibig mong gawin ko? Alam niya ano yung kailangan niya. Alam niya yung pinakamahalaga sa kanya. Kaya yun ang hiningi niya sa Panginoon. Malinaw sa kanya anong gusto niya. Ano yung problema niya? At yun yung sinabi niya sa Panginoon, ibig ko pong makakita. Sa buhay natin, marami tayong inaalala at alalahanin. Marami tayong iniisip para sa iba, patong-patong. Pero magandang itanong minsan, ano ba ang pinakamahalaga na pwedeng ihingi natin ng tulong sa Panginoon? What is most important? Kasi sa panahon ngayon, pwedeng maubos yung lakas natin sa maraming bagay, sa maraming problema, sa maraming iniisip.
Na iniisip natin ang dami-dami nating problema. Pero kung uupo tayo titignan at tatanungin ang sarili natin, sa lahat ng problema mo, alin doon ang pinaka mas problemado ka? Ano sa mga problema mo ang medyo pinakamabigat para sa iyo? At yun yung hilingin mo kay Jesus. Yun yung ilapit mo kay Jesus. Start with one. Si Bartimeo, malinaw sa kanya ano yung pinakakailangan niya. Pwede naman niya sabihin, Lord, bigyan mo na lang akong pagkain. Bigyan mo akong pera, bigyan mo akong pagkain. Kasi siya'y namamalimos eh. Pero alam niya ano yung pinakamahalaga sa kanya. Ano yung gusto niya mabago sa buhay niya. Kaya ang hiningi niya sa Panginoon, ibig ko pong makakita. Ikaw ba? Pag lumalapit sa Panginoon at nagdadasal sa panalangin, anong hinihingi mo sa Kanya? O mas mahaba pa sa notebook ang dami ng hinihingi mo? Lord, gusto ko nito, bigay mo to, 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 bigay mo to. Baka ganun yung dasal natin. Baka ganun na yung paglapit natin sa Panginoon na para tayo gumagawa ng wish list. Lord, give me this. Lord, give me that. Pero maganda sa atin bilang Kristiyano, ano ba yung mahalaga? Para kay Bartimeo, ang mahalaga sa kanya, makakita siya. Magkaroon siya ng paningin dahil siya'y bulag. Ikaw ba? Anong mahalaga sa iyo? Sa mga problema mo, ano yung pinakamabigat doon? Pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako rito. Kasi ang Diyos din minsan tinatanong tayo, anong ibig mong gawin ko para sa iyo? Pero isa lang. Minsan marami tayong hinihingi sa Panginoon eh. Marami tayong pinapakiusap sa Panginoon. Pero maganda rin na tumingin sa isa. Humingi ng tulong sa isa. At hayaan mo na gumawa ng Diyos ng kanyang kabutihan sa problemang pinakamabigat na yan. Pag lumalapit sa Panginoon, maganda rin na alam natin yung nais hilingin sa Kanya. Lumalapit tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba. Lumalapit tayo sa Diyos na puno ng pag-asa. Alam natin ano yung hinihingi natin sa Panginoon. Pangalawa ho, nung si Bartimeo ay nagsisigaw, nung nalaman niya na naroon si Jesus, ano sinabi ng mga tao sa paligid niya? Tumahimik ka, huwag ka maingay. Pero kahit anong sinabi sa kanya, mas lalo siya nagsisigaw. Mas lalo niyang nilakasan at sinabi niya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Maganda rin sa buhay natin bilang Kristiyano that we call on the name of the Lord. Di ba sa bawat yugto ng buhay natin, we always call on the name of the Lord. Pag may problema tayo, we call on the name of the Lord. Pag nahihirapan tayo, we call on the name of the Lord. Pag kinakabahan tayo, humihingi tayo ng proteksyon, we call on the name of the Lord. And to call on the name of the Lord is a prayer already.
tawagin ang pangalan ng Panginoon ay dasal na. May kakilala ho ako. Nung exam po namin, siyempre, di ka pwedeng tumingin, no? Di ka pwedeng tumingin sa katabi mo, pagkakamalang ka ng kopya. Pero katabi ko siya at naririnig ko siya. Habang tahimik ang lahat, sumasagot sa exam, mukhang nahihirapan yung katabi ko kasi naririnig ko siya, bumubulong ng ganito. Jesus, 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 tulungan mo ko, Jesus, Jesus. Eko ba? He's calling on the name of the Lord, baka nahihirapan na. Kung mahirap ba yung exam natin? Kinabahan ako, ba't nahihirapan siya? Pero di ba ganun sa buhay natin? In the trying moments of our lives, pag meron tayong problema, pag meron tayong hinaharap na pagsubok, pag kinakabahan tayo, o kahit minsan bumabiyahe tayo, we call on the name of the Lord, and the Lord hears us. Siguro ito rin yung consolation sa atin eh. But when we call on the name of the Lord hears our prayers, and that is consolation for us. Ang Diyos nakikinig sa atin, ang Diyos handang dumamay sa atin, ang Diyos handang makilakbay sa atin, lalo na sa mga pagsubok ng buhay natin. Kaya maganda rin, no? Balik din natin, bilang mga Kristiyano, to call on the name of the Lord anywhere, everywhere. To call on His name, to rely on His name, to have trust in Him. Ang taong tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay nagtitiwala sa Kanya. At ang taong tumatawag sa pangalan ng Panginoon, patuloy niyang ginagabayan, patuloy niyang kinakalinga, pinapakinggan at dinudulog ang kanyang panalangin. Kaya itong magandang imbitasyon para sa atin bilang mga Kristiyano ngayon, ano yung pinakamahalaga at ilapit kayo sa Panginoon at huwag matakot na tawagin ang Panginoon, to call on His name, to trust in His name. Amen.